Constitution natin, a statue in a museum. Walang hindi gumagalaw. Well, sir, with all due respect, diba, judicial power is vested in the Supreme Court and such lower courts that may be created by law. Obviously, Tama. ICC is not one of those. Diba? And, I disagree. Because nga, that Republic Act 9851, precisely, we recognize an international hindi po, tribunal. well, kasi po, tiga mo, actually, tinignan po din namin yung basihan nung pag-issue ng warrant of arrest para lang i-compare sa constitutional requirements natin. Yung mga ginamit na basihan to issue the warrant of arrest and to deny the interim relief request were Rappler articles, newspaper articles, hearsay evidence. So, sa atin po, hindi po papasayan. Dito nga ho mga kabdit, wala ho tayong pahabain dito sa ating intro dahil mismo ito si Panelo Jr. Nabuburyo na ho dito kay Dean Mel Santa Maria kasi mga kabdit, pilit ho na itong pinuputak-putak na ito si Dean Mel na may konstitusyon, may karapatan daw ho ang ICC na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kaya dito mga kabdit, sinabi naman na ho ni Panelo Jr. na kumalas na ho si Pangulong Duterte 2019 pa lamang ho. Tama naman ho yun mga kabdit na 2019 pa lamang kumalas na si FPRRD sa ICC. Kaya wala hong jurisdiction ng ICC. Isa pa, may Korte Suprema ho tayo. Kung sakali man mga kabdit na magka-arestuhan, pwede hong may takbuhan o pwede hong litisin dito si Senator Bato de la Rosa. Hindi ho yung pinipilit netong si Santa Maria Dean Mel na ito na may karapatan ng ICC at gusto rin ho nilang matulad dito kay former President Duterte na matapon sa ICC. Netherlands, para nga naman mga kabit, unti-unti na ho nila. Itong sila nasa majority ngayon, na nooy nasa minority, sila Senator Bato, Senator Bongo. Isa-isahin ho nila yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Wala ho nga naman silang laban, oras na madakip po o bitbitin ho sila ng ICC. Kaya dito mga kapatid, sabay-sabay tayo makinig dito kay Panelo Jr. kung paano niya ho sagutin ng may respeto. Etong si Santa Maria kasi makulit ho itong si Dean Mel na ito eh. Kaya rekta na ho tayo kung bago na ho sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Na natin ang konstitusyon. Ang sinasabi mo ba yung Bill of Rights? Yes. Ang sinasabi mo ba na walang warrant of arrest, no warrant of arrest should issue unless by a judge. Yes. Di ba? Qualified by yung judge. Hindi naman eh. We cannot distinguish what is not. Ayan, no, tignan niyo yung naging reaksyon nitong si Panelo Jr. Natatawa na lang ho sa pagputak-putak na qualified ba yung judge. Mantagin po ninyo, tatanong niya ng harap-harapan na ganyan yan. Tama ho ba yung nasa utak nitong si Dean Mel Santa Maria, mga kabit? Tanong ko lang ho sa inyo. Isipin mo, tatawanan ka na nga lang ng kapwa mo, lawyer. Kasi nga alam niyo ho na wala ho sa hulog itong si Dean Mel. Mahiya ka naman. Diba, konting pera, wag lang ganon. Kung sa kakaunting pera lang, ibinabayad niyo yung prinsipyo niyo, mahiya ka naman. Tapos makikita sa media na ganyan kayo magsasagot, di ba? Sasabihin ho nila na parang wala ho talaga sa katinuan ito si Dean Mel Santa Maria. Lahat ho ng pinagpuputak-putak niya, mga kabit, tinatawanan lang ho siya. Di ba? Distinguished, di ba? Nakalagay doon, judge. So you're saying local judge or foreign judge? Of course, because ang gumawa ng, tanda natin, ang gumawa ng 2009, Republic Act 9851, hindi mga pangkaraniwang senator to. Sila Miriam Defensor Santiago to. Sila Juan Ponce Enrile to. Sila sagisag to. I could not even pretend that I am better than they. Ibig sabihin ko, nakita na nila yan. Kaya ginawa nilang tulayan, Republic Act 9851, diyan sa ating, sa crime against humanity, so that nakita na nila, kung may judge na nag-decide na may probable cause, okay na rin dito. You cannot Unang-una ho sa lahat, mga kabdita, wala naman hong problema yung ginawang batas nila Senator Miriam Santiago. Ang kaso nga mga kabdit, 2019 pa lamang ho tayo, kumalas na sa ICC. Di ba? O sasabihin nyo, paano ho paniniwalaan na itong Dean Mel Santa Maria na 2019 pa nga lang, kahit na anong ulit-ulitin natin sa taong ito mga kabdit, hindi ko alam kung maiintindihan ho ba niya. 2019 pa lamang, kumalas na si Pangulong Duterte sa ICC. Kahit ilang ulit ho nating isa utak niya itong taong ito, hindi ko alam kung maiintindihan ho ba niya. Di ba? Ang tigas ho ng pagmumuka. Correct.
the Constitution in a vacuum. You must interpret the Constitution in the light of what is happening Yeah, but, today. sir- Otherwise, parang ang Constitution natin, a statue in a museum. Walang hindi gumagalaw. Well, sir, with all due respect, diba, judicial power is vested in the Supreme Court and such lower courts that may be created by law. Obviously, Tama. ICC is not one of those. Diba? And, Oh, no, I disagree. Because nga, that is, Republic Act 9851, precisely, we recognize an international Hindi po. tribunal. Well, kasi po, tiga mo, actually, tinignan po din namin yung basihan nung pag-issue ng warrant of arrest para lang i-compare sa constitutional requirements natin. Yung mga ginamit na basihan to issue the warrant of arrest and to deny the interim relief request were Rappler articles, newspaper articles, hearsay evidence. So, sa atin po, hindi po papasayan. Tingnan mo na, Tama ho yung sinabi nito si Panelo Jr., mga kapatid. Meron naman ho kasi tayong local court. Bakit pilit ho niyang gustong ipatapon yung kapwa niya Pilipino sa ICC at ipalitis sa mga dayuhan? Bakit ho? Yan ho yung malaking katanungan dito sa mga taon to. May sarili tayong Korte Suprema. Kaya kung sakaling magka-arestuhan, mga kapatid, meron tayong Korte Suprema, meron tayong sariling litisan. Hindi ho natin kailangan ang dayuhan, ipapalitis mo yung Pilipino sa hindi ho namang kinikilalang katulad niya ng ICC. Di ba? Hindi naman ho kinikilala ng Pilipinas ang ICC para maging local court. Meron tayong sariling jurisdiction eh. Di ba pinagmumukha na lang ho na itong Kengkoy ang sarili niya. Pinagmumukha niya ho kahiya-hiya. Isipin mo yun, makikita ng ibang bansa, mga kabit. Example lang ho ito, tulad ng Amerika. May pakialam ho ba yung Amerika dyan sa ICC? Wala ho. May pakialam ho ba yung Russia dyan sa ICC? Wala ho. Kaya oras na nakikita ho nila ito, yung mga karating ho natin bansa, mga kabit, pinagtatawanan ho tayo na bakit yung mga Pilipino, isinusuko nila yung kapwa nila Pilipino sa ibang bansa at ipalilitis doon tulad ng ginawa kay former President Duterte. Pinagtatawanan na ho tayo mga ka-update internationally. Wala hong biro yan. Ganyan na ho kabalbal ang administrasyong ito. Para ho ano? Gusto lang ng administrasyong ito mga ka-update, by the year 2028 mawawala yung eleksyon. Nakikita ho natin, i-extend ho nila yan termino ni Bobong Marcos Jr. Silent martial law na ho nangyari ngayon. Bakit wala nasabing silent martial law? Isipin mo sa Senado, pinasok sila dyan. Tapos sasabihin, ginawang script. Maya-maya, gusto na naman ho nila ng palitan ng liderato. Bakit to kasi nga ho wala si Senator Bato? Eh ang kaso, kailangan pa rin ng 13 votes. Nakita naman na ho natin yung mga bilyar, natuwid ho yung kanilang pag-iisip at hindi ho pumapanig ngayon dyan sa mga kasamahan ho nila. Si Senator Ligarda. Nakita naman na ho natin mga ka-update. Kahit nawala ho si Senator Bato, kailangan pa rin ng 13 votes para magkapalitan ng liderato. Kaya malabo na ho mapalitan na si Sen Alan Cayetano. Di ba? Yan lang yung pinakahintay natin. Kaya mga kapatid, susunod naman ho natin. Ito nga naging pahayag ni Senator Pia patungkol pa rin dito sa nangyari sa ating bansa. Kaya nga dito, rekta na ho tayo. Na maayos kinakausap ni Senator Lawrence. Sabi niya, Melvin, binabaril na, nagbabarilan na dito, pumuputok na dito. Anong gagawin mo? Tulungan mo kami. Something to that effect, no? Yung sinabi niya. Tapos ang sinagot sa kanya was, wala akong magagawa. Wala ako dyan. Wala kami dyan. Wala kami dyan. Pinalis kami dyan. So when I heard that, medyo napariyak ako kasi I'm like, what? Nagtawag kami. Remember there's nagpuputukan sa likod namin, madilim yung ilaw. Eto ka, naghahanap ka ng lifeline. Tapos, ang sagot sa'yo is, wala kami magagawa. Wala kami dyan. So, I was so taken aback na, ha? Ha? Like, kung kayo nagdahil ng pulis, tapos ang sagot siya, wala akong magagawa. Yun yung feeling ko. I may be a senator, but I'm a human being. I'm a woman, I'm a mother, may mga anak ako. And in those circumstances, I was scared. So tawagan mo yung tao with the hope na may gagawin for you. Nag-message din ako kay Secretary Vince Dizon. Vince, what's going on? Do you know what's going on? Binabaril kami dito. And then, so, that's me reaching out to someone I know, and then Senator Lauren reaching out to somebody she knows. So when I heard that reaction ni Director Matibag na, wala kami magagawa, wala kami dyan.
I was like, what? You do something. Do your job. Yun yung sinagot ko sa kanya. Tapos sinigawan niya ako. Ang sagot niya sa akin is, wag mo akong sigawan. I was so shocked na yun lang ang sasabihin mo sa akin. Hindi man lang niya tinanong, okay ba kayo? Patayin niyo yung ilaw niyo. Huwag kayo lumapit sa bintana. Ano ba sinasabi ng isang professional na expert dun sa mga under siege, which is how we felt. Ano ba dapat ang sabihin mo? Huwag mo akong sigawan? Siyempre, magtataas akong boses. Ngayon pa lang nga, nagkikwento ako sa inyo, tumataas yung boses ko, di ba? I was trying to be very calm because I'm a believer na pagkalma ka, you can think clearly. Pero nung sinagot akong gano'n na this is the people who are supposed to help us, na sinagot kami ng gano'n, we're left on our own? Di siyempre sabi ko, do your job. Yun. O ngayon, I want to share this with you because later on, nagpa-interview siya at ito yung sinabi niya. Dali, akit ko lang. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, ini-investigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan sa loob ng Senado. Sabi ko, wala kaming agent dyan. So, pause ko. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So, sabi niya, wala kaming agent dyan. I'll talk about that later, yung wala kaming agent dyan. Sabi din niya, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpaputok. Ako kuhuli? Kaya ka nga tinawagan ni Senator Loren eh. Humihingi nga kami ng tulong sa'yo. Tapos sasabihin mo, pahuli nyo? Yeah, sure, may usaa kami. Humihingi nga kami ng tulong. Mahirap bang intindihin nun? Mahirap ba? Now, dagdagan ko na lang. Kasi may narinig din ako na pinaalis kami dyan. That's what I remember you told Senator. Pinaalis nyo kami dyan. Because in the meeting with the newly elected Senate President, Senator Alan Cayetano, on Monday, 2 days before this happened, meron kayong usapan na ipupull out mo na yung troops, yung mga NBI na sumugod doon. That's for peace and order. Okay? Usapang maayos yun. So, kung gusto mo naman sabihin na, naku po, wala akong tao dyan kasi pinaalis nyo kami. Please let me know kung magpapabalik ako ng tao, magpapaabang ako. We will be there if you need us. Wala naman akong narinig sa'yo na gano'n. Wala. Basically, ang gusto mo lang paratingin sa amin is, pinaalis nyo kami, bahala kayo sa buhay nyo kung pagbabariling kayo dyan. That's basically your message. And you repeated it. What you said to Senator Loren and me, you said it on the air. My job, my human nature is survival. So we will do what we can to survive. Magtatatawag kami, di ba? To help us. Kasi ako personally, I cannot defend myself with gunshots. Because I don't carry guns. I'm a non-violent person. So magtatawag ako ng law enforcement. Hindi ako magtatawag ng goons. Hindi ako ganun. Wala mo na akong kilala. Actually, to begin with. Magtatawag ako ng law enforcement. On that note, tinawagan namin si Secretary Remulla. Ganun din yung boses ko. Sabi ko, Sec, do something. Do your job. Alam mo, sagot niya sa amin? I'll be there, ma'am. I'll be there. I will be there. Don't worry. Don't worry. Pupunta na ho ako dyan. Ang laki naman diferensya nung sagot na gano'n. Diba? Diba? Basic lang. Oh, I'll go on. I'll move on. So, ulitin ko. Before I go on, kaya lang kami tumawag dahil humihingi kami ng support. Again, Secretary Vince Dizon, hindi siya law enforcement, but he's my friend. And he's part of the government. So, sa kanya ako nagsabi because I know he'll listen to me. Kahit hindi siya law enforcement. Hindi ko naman gustong siyang sumugod doon dahil hindi naman din siya law enforcement, but I know he will make calls. And he did. Because later on, he called me back and said, the President wants to talk to the Senate President. Oh, yun. Yun. Hindi yung bahala kayo dyan. So next, sabi niya, wala daw siya doon. Di ba? Wala nga daw siya doon. So, I guess, to prove na wala siya doon, nag-video pa siya. The NBI director. Dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lang ng list of directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia. Okay. Dito kami ngayon, no?
So, ano yung purpose niya? Gusto niyang i-prove na wala sila sa Senado probably because there already was info na NBI yung tumitira. So, yung first objective niya, I think, because I'm not him, so hindi ko kayang pangunahan kung anong nasa isip niya. But as a lawyer, when I look at his video, gusto niyang i-prove na wala siya sa Senate. Nandun siya sa Sequoia. Take note, this was after I asked for help. Senator Lauren and I, 2 female senators of the Republic of the Philippines asked for help. And nandun lang siya sa Sequoia, nagti-team building. Again, take note, walang masama sa team building. Walang masama sa planning session. Kailangan ng gobyerno yan. Siyempre, kailangan maayos yung pagpaplano nila. Wala akong problema doon. But there's an emergency going on. Tapos tuloy-tuloy lang yung team building mo? Tuloy-tuloy lang? Totoo? Kawawa naman ang mga Pilipino kung ganyan ang attitude natin. Paano na lang pag ang tumawag ay si Aling Maria, si Aling Nene, meron akong putukan dito sa amin. Sorry, nagti-team building kami. Ganun? I mean, think about it. That's why I'm doing this video more than 24 hours after the event because I've had time to reflect and to think. Doon sa first video ko, sabi ko, di muna ako magbabanggit ng pangalan, di ako ma-accuse. But now, I'm not accusing, I'm just stating facts. And my observations. They're my personal observations. You don't have to share them, but they are my observations of the facts that happen. And the reaction of a top agency involved in crime detection, investigation, peace and order. Nandito kami nagti-team building. Bahala kayong magputukan dyan. Ang gusto lang niya i-prove, wala siyang tao sa Senate. Ba't di ka man lang, ito lang. If there was a genuine desire for peace and order na magkaayusan, pwede naman sabihin kay Senator Lauren, just tell Senate President to give the word. We will be there to assist. Or we will park our people nearby. Call us if you need us. May ganun. If I missed it, then I'm sorry. But I didn't hear anything. In fact, all the videos are like this. That's why I bothered to show it. I took time to digest before I make these statements. My next point. When I butted in, kasi si Lori naman ang kausap niya, pero talagang sumingit po ako. Sabi ko, nung sinabi niya, wala kami dyan. Pinalis niyo kami dyan. Wala kami magagawa. I said, what? Do something. Do your job. Tapos ang sagot niya sa akin is, huwag mo akong sigawan. Pag nakakapanood ako ng mga real life scenarios, syempre yung mga under attack nakakasigaw ka, di ba? Either sisigaw ka ng saklolo o sisigaw ka ng tulungan niyo po kami. Tapos kunyari may nakita kang pulis o kung sino man dumaan, tulungan niyo kami, ano ba? Tulungan niyo kami dito, di ba ganon? So normal naman yung reaction ko, di ba? Mag-apologize pa ako dahil medyo pasigaw yung boses ko. I don't mind. Pasensya na po. Pero siguro naman, just get the job done. Yun lang naman yung request ko, do your job. Sinabi ko yun kay Secretary Remulla, no problem with him. I didn't even have to tell, I didn't say the same words to Secretary Vince Dizon because it's not his job. Hindi siya law enforcement. I just told him, what's going on? Please help us. O, diba? And he did. He made calls. Okay. So I move on to my next point. Ano ulit yung sinabi niya? Ulitin natin ha. Ulitin natin. I wanted to see, dito kami ngayon, no? You are here in Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers, we're having fellowship time planning namin ngayon. Oo. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on standdown because that's the instruction. Sequoia. Okay. So wala sila dyan. Okay, sige, wala po kayo sa NBI. Ay, wala kayo sa Senate. Okay, wala kayo. Sige. Established na po yun. And in your previous sinabi niyo din, sabi ko, balikan ko yung first kasi ito na yung next point ko. Ulitin natin yung first video. The first video. Sorry, the first video. Wala kaming agent dyan. Ulitin ko yan. Sorry, importante yan eh. Importante yan. So sabi ko, wala kaming agent dyan. Narinig nyo ha? Wala kaming agent dyan. Kasi daw nagpaputok. Ulitin ko pa ulit. Imbestigahan yung pahuli nyo. Sabi ko, wala kaming agent dyan. Yun na. Wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. Wala kaming agent dyan at wala naman po talaga. Okay? Yan yung interview niya noong May 13.
The following day, on May 14, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. I'm sure na wala po tayong tao Okay. sa Senate premises. okay, ulitin ko yung sinabi niya. Wala daw siyang tao sa Senate premises. Sa Senate building, wala daw. Pero dun nga ni-reveal the following day, May 14, Thursday, na merong tao sa GSIS. Okay? So, merong tao sa GSIS. So, ano yung pinapahiwatig niya? Sa Senate wala, pero sa GSIS meron. Mga kababayan, I would assume lahat po kayo, hindi kayo familiar sa GSIS building, sa Senate building. So, I will show you what it looks like. Here. Itong buong to, okay? Itong kulay dilaw is the building. Building yan, okay? Building yan. Ito garden. Garden yan, okay? Work. Pin yan ng Chief of Staff ko. Office ko yan. Kung mapapansin mo, parang ganun, kasi parang terraces yung design. I'll show you a picture actually later. Basta yan yung office ko. Yan. Tapos, katabi ko mga ibang senators dyan. Tapos, oops, meron sa kabila. Basta side na to, yan yung office ko na nakaharap sa garden ng GSIS. Anong building to? Nakalagay, Union Bank of the Philippines. Yan lang naman yung tag, no? But GSIS pa rin yan. Hindi Senate office yan. GSIS offices yan. Magkadugtong, mga kababayan, magkadugtong ang building namin. Walang pagitan. Magkadugtong ang building namin kasi kaming senators, naglilis kami, nagre-rent kami sa GSIS. It is one complex. Look, it is one building. Naghahanap ako ng picture ko, pero sige, pakita nyo na lang. Kaya lang yung photographer ko kasi, nagpa-picture ako dito kasi may parang balkonahe yan eh. Nagpa-picture ako dyan. Kaya lang close up. Gusto ko sana na pag na-picturean, I'll do it on Monday pagpasok ko ulit sa Senate. Pag picture mo na ganun, makikita mo yung likod nun. Ang likod nun, yung garden that we share. Okay? So, pag sinabi ni NBI, ayan, ito yung picture ko. Unfortunately, sobrang galing ng photographer ko. Hindi mo makikita yung likod nun. Pero, yan yung mga halaman ko dyan. Yan yung naka-display dyan sa balkonahe. Tapos pababa. So, pag ako'y tumalikod, okay, gumanon ako. Ngayon, sa sofa ko, dumungaw akong ganun. Yung garden ng GSIS yung makikita ko. So, balik tayo sa akin, okay? Hawakan ko na lang to sa tabi ko. Dali, nangalay yung kamay ko. Kung sasabihin ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate. Sabi ni NBI Director, wala siyang tao sa Senate, pero meron siya sa GSIS. Saan? Sa baba ng balkonahe ko? O sa dulo ng building ko? Nilalakad ko to guys, minsan pagka yung mahaba yung oras namin sa Senate. Hanap ka ng picture ng hallway natin. Mahaba yung hallway. Yung dulo ng hallway ko, dito, papunta doon. Ang dulo-dulo nun, didikit na yun sa GSIS. So, nasan yung NBI niya? Doon sa kabila lang ng pader. So, pag kinatok ko, babalikan ako ng katok ng NBI agent niya. Andito lang po kami sa likod. Wala ho kami dyan sa premises nyo. So, yan ba ay maayos is that a reasonable and responsible and professional response to your agreement with the Senate President that you will vacate? Tapos nandun ka lang pala sa gilid namin? Pag naghulog ako ng barya, dun sa ganon, sasaluhin ng agent mo yon. Pag kinatok ko yung pader, nandun pala yung agent mo. Tapos hindi ka makasaklolo? Sasabihin mo, wala kang tao? Anong klaseng tao ka? Paano ng mga kababayan natin kung naglolokohan tayo ng ganito? Yun lang po, ang point ko. Yun lang. Ano tong picture? Ayan. Ito yung hallway na sinasabi ko. O yan, mababaliw na ako sa kakahawak nitong mga gadgets. Pag naglakad ka dyan sa hallway, ito yung hallway. Ito. So, ang dulo niyan, dikit na yan dun sa premises ng GSIS because this whole thing is the GSIS compound. Okay?
Yun lang yun, isang buo yun. Kaya NBI Director, Diyos ko, huwag kang manloko ng mga tao na wala ako sa Senate, nasa GSIS, dikit lang po tayo para tayong boarding house. Magkakadikit. Hindi tayo para mga luxury mansion na makakapal yung pagitan natin, na may makapal pa na pader. Wala. Wala! Huwag mo kaming lukuhin. At huwag mo lukuhin ng taong bayan. You were right there. Not you personally, but your people. If you wanted to tell me and Senator Lauren that you wanted to help, you could have said, may tao ako sa GSIS kasi nag-request si President Veloso of GSIS ng security. Pwede silang tumulong sa inyo. Ba't walang ganun? Ba't walang ganun? Isipin mo nga. Isipin niyo mga kababayan. Daming conspiracy theories dyan. O yan, ang isipin niyo. Ba't naglolokohan tayo? Take a moment to think about it. Look at that. I'll show you the live photo. Ito, medyo mas mahirap intindihin. Pero, ayan no, paikot lang yan. Yan yung garden. Iisang building lang yon. And I wanna show you our address. Sorry, tuloy ko na to. So, kung galing ka dun sa taas, pababa, ayan lang yan no. Ito building namin. Ito yung garden. So, paano kung may agent siya dyan? Pwede naman kaming akitin. Pwede kaming barilin. Nakarinig nga kami ng barilan. Tapos sasabihin mo, wala kang agent, tapos kinabukasan, meron, pero nasa GIS, nandun? O ito, staff ko to. Pababa sila from my office, yung ngayong balkonahe, pababa dun. Ang baba nun is, yung garden nga na sinasabi ko. Don't lie. Problema dito sa gobyerno, dami nagsisinungaling. I wanna show our address. Do you have it in your phone? Here. Ito, pag ginugel nyo, Google ba to o Waze? Ewan ko, bahala na. Google. Senate of the Philippines. Address namin, Finance Center, GSIS Building. Ayun. Kasi nga nasa GSIS nga kami. Okay? Batas dating kongresista ng Iloilo. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maayong gabi. Admar at MJ po ang inyo pong makakasama dito po sa ating programa. Abaw, Gid. Mayong gabi, Admar. Mayong gabi, MJ. At sa lahat na nanonood, nakikinig. Mayong gabi sa inyong katanan. Ayan, Attorney, pag-usapan natin itong pag-usad ng impeachment. No? Masa mahigit 250 na mga congressman po yung bumoto pabor dito po sa impeachment. Nakikita nyo po ba na itong ganitong klase ng botohan ay nagre-representa bilang representative sa boses ng taong bayan, Attorney? Well, ito una, ilagay ko muna sa tamang konteksto. Marami na akong nasalinan na impeachment proceedings nung ako'y congressman mula 1998 hanggang 2007. Naalala ko impeachment ni Merceditas Gutierrez, impeachment ni Añano Desierto, ito yung mga ombudsman impeachment ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos, impeachment ng Chief Justice Davide at ang kanyang mga Associate Justices ng Korte Suprema, at ang impeachment ni Presidente Arroyo. So, lima ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang. Dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasasagot nila. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, appointments. Minsan may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa . So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun Admar, MJ Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito. Hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang santos dyan At yun talaga, base sa aking eksperyensya. Sa 9 na taon na ako po'y congressman ng 5th distrito ng probinsya ng Iloilo. Opo. So,
tingin nyo po yung mga pahayag, lalo na itong si Senadora Amy, posible po, no? Meron siyang nabanggit noon na merong pagpe-pressure, merong mga cash considerations daw, meron pang proyekto, pondo considerations at yung OMB na considerations kasi baka kasuhan or hanapan ng butas. Maaring mangyari para ma-pressure ang isang kongresista para moboto pabor sa kung ano man ang gusto nila. Tama po yun, Admar, no? Ang pabor na maaring ibaba ng Malacanang sa Kamara de Representantes present noon. Hindi ako naniniwala na absent ngayon. Present din yun. Opo. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no? One-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. O, yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping, no, na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po eh. So ano nang nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya, ang nakikita natin. Opo. Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hostisya ay isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa Kamara ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Ang napapansin natin, mismo ang chairman, parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Parang sila na din ata. Ito yung mga napupuna na parang sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. Admar, iba yung piskaliya, ha? Piskaliya is supposed to be, walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, ha? Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupo bilang kongresista dahil sa politika. Hinalalian sila eh. At since nagising tayo, ang presidente po, siya nang may control sa Kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung Kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang naalala ko na speaker, ha, na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba, si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa, hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang, na wala na magawa si Erap, na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Pero attorney, ito rin yung kanilang puna doon sa House Justice Committee pa lang. Tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpina, pinatawag. Meron ding puna na kahit hindi daw belong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka, hindi ka rin pinapayagan. Kina-crash out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam na natin na ang Justice Committee ay in favor ng
merong probable cause na findings. Walang duda yun eh. In fact, bago dumating yung bago final yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin anong mangyayari. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yun kay VP Sara eh. At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salbasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit sinabi ko na nagdumi? Ito yung mga, yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang hinuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si VP Sara, papakulong sila. Yan po ang katotohanan. Sir, mayong gabi is MJ ito. At para po sa mga nanonood ay board member pala si Attorney Rolex. Diyan po sa Iloilo incumbent. Sir, pag-usapan po natin ang inyong pong karanasan sa House of Representatives. Ano ang evolvement? Ano yung pagka-evolve, sir? Anong kaibahan noong panahon mo at panahon ngayon sa paghawak sa pondo ng bayan? Alam mo, una, nung panahon ko ang pork barrel ay only 70 million pesos. 70 million pesos lamang. Divided into 20 million soft at 50 million hard. Yun lang yun. Noong 2013 po, si Greco Bellica ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para declare ito unconstitutional. No? So, granted yun ng Korte Suprema. No? Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, no? Nationwide newspaper. So nakikita mo yun. After 2013, wala ka nakikita. Umano na, nagtago na ang pork barrel. In fact, no? Ang pangalan niya, hindi natin alam. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam eh. Doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin nalaman, parang January lang namin nalaman na 1.5 billion pala. Billion at ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Can you imagine, pagpasok ng project sa NEP, 10% na kagad yung tanggapin ng kongresista. No? Paglabas, gaan na, General Appropriations Act, 15%. So total, 25%. Hindi pa nga na-bidding yun So anong resulta? Substandard. Substandard ang mga proyektos nationwide. No? At ang masama pa dito, may mga bagay sila na items, dyan sa General Appropriations Act na kinuha nila. No? Sa NEP, National Expenditure Program, kinuha nila, nilagay nila sa flood control. Alam natin, 3 pa lang Ano yan? PhilHealth. No? Ano pa? PDIC. Ano ba yung PDIC? Philippine Depository Insurance Corporation. Ito yung pag bumagsak yung bangko. Ito yung sinasagot. At ano pa? Ito, pinakamasama ito Yung peso counterpart ng foreign assisted projects. Ano ba itong foreign assisted projects? Sa Japan, kasi sanay ako sa Japan, Japanese loan. Mag-provide ang gobyerno ng 10%. Yung 90% galing yan sa proceeds ng loan mula Japan. So ano yung mga projects na yan? Ito yung mga big ticket items. Ito yung mga economic impacts ng mga proyektos. At grabe ang kalidad ng mga ito. World class. No? So 10% lamang ang ating peso counterpart. Tapos, re-release na 90% ang gobyerno ng Japan sa foreign loan. So, bakit na kinuha ang mga
items na ito tinagay sa flood control. Kasi kung nakalagay doon, nakalagay sa PhilHealth, nakalagay sa PDIC, nakalagay sa peso counterpart, hindi mo pwedeng nanakawin eh. Hindi mo pwedeng suyupin. Naka-itemize eh. Oo, naka-itemize eh. itemized. Kung nilagay mo sa flood control, kita na ngayon. Lagay mo sa flood control, akin yung public works eh. Pipiliin ko kung sino ang mananalo ng kontraktor. So, kickback sa akin. Ganun na nangyayari. Buong Pilipinas. Sana nakikita mo ang mga proyekto. Kita mo yung kalye. Bako-bako. No? Nag-scaling. No? Bitak-bitak. Pag nag-scaling ang proyekto, yung miskla mahina. Natatawa nga ako eh. Bawal walisan. Bakit bawal walisan? Kasi napupudpud. Ako po. Di ba nakikita niyo yan? Napupudpud ang proyekto. Ito talaga mga congressman na ito. Opo. Attorney, nauso din po ba sa inyo yung House Concurrent Resolution number 10, yung pong liquidation by certification sa MOOE? Bakit hindi ganon? Uy. Kasi lumalabas eh. Lumalabas yan sa public. Pinapublish kasi ang allocation ng bawat kongresista na 70 million pesos at the time. Nagkaroon ng publication eh. Ito sikreto eh. Ni pangalan lang ito, hindi natin alam eh. Grabe. Pero, Oo. Kailan na ba, MJ? Nalaman natin yung allocables. recently December lang. lang. Oo, recently lang. December lang. Mm-mm. Can you imagine, 2013 pa yun hanggang 2025, December? Ilang taon nakaraan nun? 7 plus 5, 12 years. Di ba? Baka bahagi yan, attorney, ng time in tradition. Ay, Ano hindi. naman? Uso yan. Nung Tradition. congressman kami, alam mo naman, PDAF eh. Priority Development Assistance Fund. PDAF ang pangalan. At alam mo na 70 million bawat kongresista. At alam mo na ang 70 million divided into two. 20 million na soft projects at 50 million na hard projects. At every year, nakapublish yan. Naalala ko sa bulletin nata pinapublish nila eh. O, ganun ha. O, so, alam mo ngayon mga proyektos mo. No? Alam mo kung ano yung kailangan lagyan ng project. Ngayon hindi. Yung bundok, no? Maski hindi kailangan ng flood control, nilalagyan. In fact, hindi natin alam kung ano yung flood control eh. Noong nagsabi ang Pangulo, mahiya naman kayo, ako yung tataka. Hindi ko alam eh. 2 weeks later, naglabas ang sumbong sa Pangulo. Doon ko nalaman na ang flood control pala ay generic terms. It's a generic term. Tapos, 18 categories pala ang flood control, including slope protection, yung mga ganon, seawall. Sa amin, maraming seawall eh. Bitak-bitak nga eh. Ako po. May mga butas eh. Substandard. Parang pinatong lang doon eh. Hindi naman kailangan eh. Waldas lang ang pera ng gobyerno. Opo. Attorney, ito po nasa 60 yata na congressman ang hindi bumoto. Ang iba nag-abstain, ang iba nag-straight no, ang iba umabsent. Sa inyo pong panahon, noong nagkakabotohan na sa plenaryo, kapag nailusot po yung articles of impeachment, anong rule nung panahon ninyo, sir? Zero budget ba yung mga yung tutol sa impeachment? O bibigyan pa rin, kahit konti? Ganito, no, MJ, nasa opposition ako noon. Was deputy minority leader. So therefore, kami yung nag-ipapa-impeach. Halimbawa, no? Halimbawa ko lang ha. Nung panahon ni Chief Justice Hilarion Davide, no? 'Di ba umalis si Erap at nagpalit si Presidente Arroyo. Okay? So sinwear in nila si Presidente Arroyo. Sino nag-swear in? Chief Justice, no? Pagkatapos niya, nakaupo na si Arroyo. Ang nangyari, itong si Justice Panganiban gumawa ng libro. No? Sa akin pa yung kopya ng libro eh. Sabi niya, bago daw mangyari na nagkagulo sa palasyo, pumunta daw si GMA sa kanila, nagpapaturo kung paano magiging presidente. No? Ang masama dito, si Erap, nagtawid eh, sumakay sa bangka. Pumunta from Malacanang Palace, pumunta sa Malacanang Park. Magkatabi lang yan, pero ilog, Pasig ang sa gitna. Ngayon, nung nag-file ang kaso si Erap, sabi, hindi naman ako nag-resign, babalik na ako. No? Bilang Pangulo.
sabi ng Korte Suprema, implied resignation. At lahat sila pumirma. Itinuruan nyo nga si GMA paano maging presidente. Tapos sinuwerein nyo. Tapos nung pinailang kaso, kayo rin na-resign. Di ba impeachable yun? So pinailan namin ng impeachment sila. Yun ang mga sinalinan ko noon, MJ. Technical, no? Technical. Oh, hindi lang alam mo na alam mo. Alam na alam mo, tinuruan mo si Vice President Arroyo paano palitan si Erap. Sinuwerein mo na. Tapos lumabas ka ng libro na nag-file ng kaso, dinesisyonan mo pabor. Di ba impeachable yun? Oh. So nag-file kami ng impeachment. Alam mo, binabaan kami ng TRO ng Korte Suprema. At wala kami magawa. So anong nangyari? Nirespeto namin yun. Kasi wala naman kami magawa But then, ang opposition noon tunay. Hindi ko masabi na ang opposition ngayon sa Kamara ay tunay. Parang company yun Oo, parang yung halimbawa ng minority leader, kampi pa rin ng majority. Parang gano'n yung company union, parang gano'n yung meaning kalaban mo, nakasama mo, parang gano'n na attorney. Ay, hindi tunay na opposition Di ba ang chief of staff ay nagiging Bureau of Immigration Commissioner? Nako po. Attorney, bago lang po ulit si Partner Admar, sa panahon po ba ninyo may equity sa pamamahagi ng pondo? I mean, yung mga distrito na talagang kinakailangan, binibigyan. Doon napupunta yung mas malaking bulk ng pondo. O Ganito po, wala rin? Nung third term na ako, si GMA ay nanalo na sa kanyang second term. First term. First term. Kasi si Nerbia, yung unfinished term ni Erap, inipit na kami. Wala na kami nakukuha. Releases? Wala. Opo, attorney, balikan ko lang yung sa pagbabudget ng pondo ng taong bayan. For sure na monitor nyo yung paghimay sa 2023 budget, lalo na dun sa PhilHealth na sinasabi nila na inilipat at itinuring na yung infrastructure project para sa health pa rin, yung kalsada ba yun or tulay, tapos 2024, 2025 pati 2026 na budget GAA ay hinimay din sa Korte Suprema lately lang din yung nagkaroon po ng oral arguments. At doon na pag-alaman na yung mga priority or key projects na under ng parang development plan natin, economic plan, Philippine Development Economic Plan ba yung tawag nun, na for sure na may talagang pinag-aralan na may impact sa ating economy. Mula sa program, nagpalit sila papunta doon sa mga unprogram. So ibig sabihin yung mga unprogram dati, yung mga karamihan ng mga flood control, inilipat, ginawang program. Yung mga key projects na pinag-aralan ng husto na may impact sa ekonomiya natin, hindi na nagiging key projects. Yun po ba sa tingin ninyo ay tama o mali? Mali yun. Kasi dito, nung araw, meron din unprogrammed allocation. Pero ang kondisyon noon, pag sumobra ang koleksyon ng gobyerno, may pera na, sobrang koleksyon Normally, April 1 yan Yan ang bayaran ng buwes. ng taxes, papasok yan doon. Pero ngayon, iba na nangyari. Nilalagay sa ang program fund, ginawa na rin parang pork barrel. Hindi na hinihintay yung excess ng tax collection. Maski walang excess, papasok na sa unprogram fund. Doon lang kinukuha Ganoon na nangyayari ngayon. Karamihan yan, papasok na sa flood control. At hindi lang yun Admar, yung minention natin kanina yung 3 items na naalala ko na sa hearing sa Korte Suprema yung PhilHealth, PDIC at saka PESO counterpart. Lahat yan nilipat doon sa flood control. Opo. Yung mga flood control projects, ito ba ay naging bida sa panahon po ninyo noon? Wala Hindi. Ang ano nun farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Farm to pocket roads. Pero na-mention din yan, meron pa rin ganyan. Ako nga noon, ayaw ko ng farm to pocket roads, pinapasimento ko
Ayoko rin ng asphalt overlay kasi malakas ang kita doon eh. Which is, yung mga nabanggit last time din, nung kasagsagan ng pag-ugong talaga sa issue ng korupsyon ni Mayor Benji Magalong, pati yung Cat's Eye, yung iba pang mga sa mga kalsada, talagang lehitimo yung kanyang mga nirace na super overpriced. Well, Admar, no? Narinig ko noon, no? Narinig ko nung panahon ko, siyempre sa oposisyon ako. Ayoko magkamali. Kasi kung sa oposisyon ka, kailangan malinis ka. Kung narinig ko, hindi ganun kalaki ang kickback eh. Ngayon, 25% eh. Nako po. Oo. Ito Nalala ko Opo. yung isang sekretary na nagsabi, moderate your greed. Pero ito pong ito yung nakikita nyo rin ba na reason kung bakit hindi ganong kaganda yung ekonomiya natin? Kasi yung mga proyekto sana na makakapag-boost sa ating ekonomiya, yun yung hindi na na-prioritize eh. Yung mga hindi na kasama sa plano, yun yung ginagawang priority. Ganito, Admar ha, yung sinabi ko kanina, foreign assisted projects, hindi ko alam kung ano mga proyektos ang naka-line up doon. No? Ulitin ko ha, hindi ko alam kung anong proyektos ang naka-line up noon. Marami yun ha. World Bank, Japanese Yen Loan Package, ADB, meron pang KOICA, Korean International Cooperation Agency. Meron pa yung minsan Saudi Arabia. No? Ang kondisyon dito ay ganito po. Maglalagay ka ng peso counterpart. No? So ngayon, paglagay ka ng peso counterpart, no? Hindi ko na malala kung magkano ang peso counterpart ng ibang project, ng ibang fundings. Pero ako naman, nag-concentrate ako sa Japanese Yen loan packages. Kaya alam ko na 10% lamang. 90% will come from the loan proceeds. Okay. So ngayon, ito na ha. Ang proyekto, dalawang klase yan. It's either a 50% tied project or 100% tied project. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi mong 50% tied project, ang gagawa ng design, ang consultant, no, ay foreigner. Pinipili po na nagpo-provide ng yung funder. No, pag sinabi mo namang 50%, pwede ang local contractor ang mananalo. Pero sa construction, ito po sa construction, binabantayan siya ng foreign consultant. Tinitingnan siya ng ginagawa niya, sumasang-ayon sa programa na ginawa ng foreign consultant. Pag sinabi mo namang 100% tied project, both the consultant and the contractor, dapat foreigner sila. Pero, madalang makita yon. Karamihan talaga 50% tied. So, anong punto natin dito? Nakikita natin na gestation period nito 5 years, 5 years ang gestation period. At magaganda ang proyektos na yan. No? Yung road na pinagawa ko, naku, ang quality grabe. Pag pumupunta ako sa abroad, kino-compare ko, first class. No? Ngayon, ito nangyayari. Tinanggal yan eh. Di ba? Nilagay sa flood control. So wala ng foreign assisted project. Pangalawa, 2 taon na lang natira sa Pangulo. Ano pang proyektos with economic benefits ang madalaya sa Republika ng Pilipinas? Para sa akin ang gestation period, yung iisipin mo yung proyekto, pupunduhan mo at ma-realize mo o ma-implement ng proyekto, 5 years po yun. So ano pa ang economic benefits na madadala ng Pangulo sa ating bansa? Ako po ay sasabi na mukhang wala na. 2 years na lang. Opo. Attorney, yung mga ganong klaseng mga proyekto ba, na malimit, mga big ticket projects, yung mga foreign assisted projects, dito po mahirapan na makapagnakaw mga buhaya? Mahirapan. Kasi may consultant. May consultant yan eh. Ang foreign consultant, normally hindi yan pumapayag na nanakawin mo yung proyekto. At tinitingnan niya na hindi substandard ang pinagawa mo. Ganun yan Opo. Kaya mas napipili yung mga nabanggit mo na 18 klase ng flood control project. Kasi mananakaw yun eh. Opo, attorney, bilang panghuli na lamang po, dito po sa issue na ito, pwede ba na mabawasan itong ganitong klase ng parang nagiging norm na po? Kasi bilang isang kongresista, bilang isang representative Tagalog nga, mambabatas sa Bisaya, sa Moa, sa Cebuano, magbabalaod
no? Talagang nakatoka lang sa paggawa ng batas. Pwede ba na tanggalin yung, alam nyo, yung kaya nababayaran, kaya na meron tayong naririnig, nakapalit ng boto, etong mga proyekto, at ibigay na lang ito sa lokal na pamahalaan. Total, same din naman sila ng area ng congressman na ito, para pure lang na paggawa ng batas ang gagawin ng isang kongresista, at hindi kabilang ang kongresista sa laging sinisingil ng mga constituents na kung meron ba tayong dyan, ganitong proyekto, kung meron bang ganito, kasi for sure kahit ikaw board member din na attorney, hinihingan ka rin. So kumbaga parang redundant na sa mayor din, ganun din, hihingi din ng tulong, attorney. Pwede gawin ha. Una, dapat hindi kontrolado ng congressman ang Department of Public Works and Highways. No? At pangalawa, feeling ko ito, kailangan galing sa Pangulo. Kung sino man siya, galing sa Pangulo yung political will na sasabihin, hindi ko bibigyan ng pork barrel, hindi ko bibigyan ng allocables itong mga kongresista. Opo. Admar, MJ, the problem is ganito. Naniniwala ba tayo na ang Pangulo inosente dito? Opo. Attorney, Yan ang $60 million question. iyon nga po. At isa pa, bilang panghuli na lang, attorney, kasi nakikita ko may piano ka. Kailan ka raw next nakakanta na marinig ng ating mga kababayan? Ba, balik ng bala na ba? Alam mo, pinapractice ko na ngayon turagsoy eh. Turagsoy. Turagsoy. Inom tumalangoy. Maraming salamat, attorney, sa inyong oras.